Okay, so pakinggan na natin ang apology ni Idol. Let's go. Oh, ang tagal. Hingi tayo ng public apology dyan sa mga kababayan natin sa Negros. Sa Negros? Pasensya na. Negros lang? Medyo hindi naging maganda yung naging ugnayan natin. Humingi ako ng pasensya ron. Gusto ko rin naman talagang ikutin yan. Kaso? Paliwanag ko na rin, no? Kasi kaya medyo nahihirapan akong ikutin yan eh. Medyo masakit kasi sa damdamin yung mga salitang pumasok sa akin dyan. Sino ba nagsabi? Kasi kung yung mga tao lang naman sa comment section, wala ka nang magagawa dyan. Yung iba dyan talaga bastos. Wala kang magagawa doon. Pwede mo naman silang i-block. Pwede mo silang i-hide, di ba? Kukuha ka ng moderator sa page mo, tapos pagtatanggalin mo yung mga yan. Pero, ang point dito kasi, ang nakabangga mo, yung LGU. So, valid lang yung reason mo na yan, or at least may konting semblance of credibility yung sinasabi mo if ang nagsabi sa yun yung mga salitaan na yan ay yung LGU. Hindi naman eh. Inayawan ka lang nila kasi busy sila sa Bagyo, Idol. Wala silang pakialam sa'yo. Sino ka ba? Gets, tuloy. Mahirap naman yun na naglalakad kami sa Mac ng loob. Ikaw ba naman sabihan ng may sama ng loob, okay? Andiyan na, si Philippine Blooper. Oh. Palamunin ng bayan. Okay, so sino nagsabi sa'yo niyan? Sino nagsabi sa'yo na ikaw si Philippine Looper, palamunin ng bayan? Ikaw, yung LGU ba yon? Sino dun sa LGU ang nagsabi nun? Kasi kung hindi, then that is not a valid argument. Hindi yan katanggap-tanggap. Dahil may trabaho silang dapat gampanan at hindi ikaw ang trabaho nila. Gets mo ba? Sino hindi sasakit ang loob doon? Nasundan pa nga doon sa nung nasa LGU na tayo, nasundan pa na high pitch tayo ron, kaya anong high pitch? Nagsisisigaw ba ibig sabihin nun? O bakit, 'di ba? Or nakikipagsigawan ka kaya high, yun ba ibig sabihin ng high pitch? Hindi ko alam kasi binabasa ko din to, hindi ko rin gets kung ano yung pinaglalaban niya. Hindi ka pinagbigyan eh. Sino ka ba para pagbigyan nila? Medyo ganun talaga. Sumama yung loob natin. Ayun, sa issue na pa-VIP tayo, hindi tayo pa-VIP, nananatili pa rin yung paa natin sa lupa. Wala naman tayong balak sumikat. Sadyang may lang ako rito, may mission para sa sarili. Hindi nila balak sumikat, pero ayan, sinasabi niya kasi, siyempre grounded pa din daw siya, pero kung umasta siya, mas importante pa siya dun sa Bagyo. 'Di ba? Siya nagsabi noon, mayroon siyang video, yung Bagyo lagi naman dumadating yan, yung dilubyo or yung sakuna, parating nandyan yan. Pero siya, minsan lang siya. Diyos ko naman. Ano ba yan? Nawala, di ba? So, mali yung sinasabi mo, Idol. Kasi mismong ikaw din mismo sa sarili mo, inamin mo na, or at least sinabi mo na minsan lang yung Bagyo pero ikaw hindi, di ba? Parating may Bagyo pero minsan lang may Philippine Looper. Who you ba? Yung closure na hinahanap ko para maintindihan nyo na rin kung ba't ako naglalakad sa buong Pilipinas. Okay, sige, bakit? Bata ako, hinahanap ko na yung tatay ko. Maalaala mo kaya moment. Kaya pala siya naglalakad dahil hinahanap niya yung tatay niya. O di palakpakan. Hindi ba mas madali na gamitin mo yung platform mo para hanapin yung tatay mo? 'Di ba? Or makipagtulungan ka sa pulis or dun sa LGU kung saan yung last known address ng tatay mo, ipagtanong mo siya doon. So, it's not a valid excuse. This is what we call a sub-story. Oh, wow. Gusto ba yung bakit naman maglalakarin mo yung buong Pilipinas para hanapin yung tatay mo? Bakit? Yung tatay mo ba nasa LGU? Loko mo ako, Idol eh. Loko mo ako. Ikaw gusto palusot. Damay tatay. Alam mo ha. Hanggang ngayon,
ito na, sabi ko nga sa sarili ko, ito na yung huli kong hanap sa'yo. Pag di kita nakita, tatanggapin ko na wala ka na. Eh di i-post mo sa Facebook. Ano, di ba may Facebook ka, ginamit mo pang ID yung Facebook mo, bakit hindi mo ay, nako. This is one of the worst apology na napanood ko sa buong buhay ko. Diyos ko. Promise ko sa inyo. Like, merong mga apology na it's more of an excuse than apology. This is just bad. Ano siya like, wala naman nagtatanong kung bakit ka naglalakad sa buong Pilipinas. Akala ko ba ang rason mo kasi para sa Guinness Book of Record. Eh ngayon para sa tatay mo pala. Di ba? It doesn't make sense, man. Kaya lagi ako na sa mga LGUs natin, kumbaga, doon ako naghahanap kung saan ako saan ako nag-end ng activities ko. Kung nandun siya sa lugar na yon, doon niya ako puntahan. Okay. Gano'n lang kasimple yung ginagawang paghahanap. Manawagan, di ba yung reach kasi ng social media, it's worldwide. So, kung may cellphone yung tatay mo, kilala ka nun, nakita ka nun, kasi may cellphone siya eh. So, what is this excuse? It doesn't make any sense. Naghahanap ka lang ng kaawaan ka eh. Ay, kawawa naman ako. Hinahanap ko kasi yung tatay ko. Manawagan ka sa Facebook mo, araw-araw ka mag-live. Oh. Diba tuloy? Kaya, sa akin, medyo masakit itong yung ginagawa kong paglalakad. O di wag kang maglakad. Manawagan ka lang. Yun naman pala eh. Yun naman pala, masakit yung paglalakad sa'yo. Huwag ka maglakad, mag-live ka lang. O, di ba? Tipid pa sa oras, pahinga lagi. O, alam mo ha. Kasi bukod sa yun nga, hinahanap mo yung kasagutan para sa isang anak at sa isang ama. Sana lang nakikiusap lang din ako. Pag naman kasi ganun yung mga klase ng salita. Kaya minsan so dahil nahanap niya yung tatay niya, kailangan kayo mag-adjust sa kanya. Okay. Palakpakan niya. Palakpakan. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Tuloy. Napapatulan ko na rin yung mahaba na ng nalakad ko. Buwat kilometer 0 to Batanes hanggang Hulo, pumasok pa ako ng Tawi-Tawi. Tapos ngayon bumaba ako dyan sa inyo. Kasi ito ngayon, nandito na ako sa Cebu, iikutin natin tong Cebu natin. Yun lang naman kasi yung okay. Feeling natin sa mga kababayan natin. Hindi ba self-inflicted yung mga yan? Like wala naman kasing nagdidikta sa'yo na lakarin mo yung buong Pilipinas para hanapin mo yung tatay mo. Like there are better ways to find your relative and none of them is walking the whole Philippines, 'di ba? It's just an excuse eh. It's an excuse para kaawaan ng tao, para mapansin yung kasi yun eh. He is using the sympathy card dito eh. O sympathy, kawawa naman ako. Wag niyo akong iba, hinahanap ko yung tatay ko, 'di ba? It's really, 'di ba? Parang walang disconnected sa realidad na kaya nagagalit sa yung tao. It's because of yung ere na meron sa'yo. Hindi mo ginagalang yung proseso ng LGU. Kung ayaw ka nilang bigyan ng certificate of recognition, problema mo yon. Hindi nila problema yon. Kasi hindi naman sila required na bigyan ka nun. 'Di ba? Kasi hindi naman yun yung function nila eh. Function nila is to number one, protect its people. 'Di ba? Na mandato yan ng gobyerno natin. In turn ng LGU. Then, ngayon, nakikita ko rin naman ako halos ng social media. Ang labanan naman natin kasi sa social media, habang nasa mundo tayo ni Meta, engagement ang kailangan natin. Pag may na trending, papasukan lahat yan. Oh. Saka wala naman akong problema sa kanila. Okay lang yun. O sino yung kalaban mo? yung kanina mo ginagamit yung sympathy card. Kung hindi kami yung kalaban mo mga content creator, yung audience mo. Ay, nako. Yung ulitin ko, yung sa pa-VIP, hindi ako pa-VIP.
Ano Kung lang? ano ginawa sa akin ng Mindanao, sukli lang nila yun sa akin. Bakit sukli nila sa'yo yun? 'Di ba? Wala naman silang binili sa'yo eh. 'Di ba? Ganun kasi yun eh. Pag may kabutihan kang ginawa sa isang tao, susuklian ka nila. Gets? Equivalent exchange. Sabi nga sa saan yun? Sa Full Metal Alchemist. Wala namang equivalent dun sa exchange na yun eh. Like, ikaw yung makikinabang kasi may content ka sa paglalakad. May vlog ka, may monetization ka, tapos may certificate of recognition ka. Pag naabot mo yung goal mo sa Guinness Book of Record, ikaw yung may record, hindi naman yung LGU eh. LGU will just be part of it for sending, for helping you get there. Ikaw dapat yung tumanaw ng utang na loob sa kanila. Di ba? This is misplaced sense of entitlement to eh. Sobra. As in, sobra-sobra talaga. Tuloy. Ginawa kong paglilibot sa kanila na naipakita natin na sa mga mamamayan natin na ang Mindanao safe, tahimik na. Yun lang yun. Kumbaga sinuklian na lang nila ako ng ganong diba? klase ng pagsalubong. Safe at tahimik na. Bakit? Ikaw ba pumigil doon sa mga insurrection doon? Sabi ko nga, lagi ko sinasabi to, ilang beses ko na sinasabi to, ang Guinness World Records, kumbaga secondary lang siya sa akin. Ano yung una? Ang totoong mission dito, yung closure para sa isang ama at anak. Ay di lalakarin mo yung buong Pilipinas para makita yung tatay mo. Hindi ba mas maganda manawagan ka na lang sa TV? Kasi kung may cellphone yun, makikita ka na noon. Oh. Ayoko lang mag-trash talk talaga mga lods. Nagbabagong dila na ako eh. Kumbaga yung trash talk ko kumpara nung 2018. Di ba? Ano na eh. Kasi syempre tumatanda na tayong lahat. At saka yung mga social media platforms, mas mahigpit sa trash talk. Kaya, tuloy. Yun ang totoong mission dito. Kung itala natin to sa Guinness World Record, di magandang sukli yun kasi yung naging pag-ikot natin sa Pilipinas, napatunayan natin na kayang ikutin ng Pilipinas sa pamamagitan ng paglalakad. Meron naman nakagawa na nun eh. May mga mas nauna na sa'yo na gumawa nun. Hindi yan novel idea na may iikot sa Pilipinas. There are a lot of people who already did that before you. So why are you saying literal? Oh. May tumutulong naman sa atin dyan sa Guinness World Record yung isa sa kababayan natin, isang liaison officer natin dyan sa Guinness. Meron tayong kababayan dyan. Ano kaya yung main point niya? Kasi kalahati na tayo ng video, hindi ko pa rin alam. Makuha natin to, di mas maganda. Pero yun lang talaga, yung totoong mission na to, yung closure lang. Closure. 8 years old ako nung ayan, skipan na natin yan kasi ano na yan, magkukwento na siya ng talambuhay niya. Mandandulo na para di na masayang yung mga oras nyo. Kasi basically yun yung apology niya. Guinness Book of Record at saka yung sa tatay niya na wala namang relate talaga dun sa nangyari. Ay, gusto niya lang kasing itigil yung pambaba sa kanya. It's not gonna stop unless baguhin mo yung estado mo. Kasi hindi yung yung entitlement mo. Kaming mga vloggers, nagpapasalamat kami sa inyo. Lalong-lalo na yung nung naalala ko, ako din naman, ako nai-issue din naman ako. Pero may mga nagstay pa rin. Maraming salamat sa inyo. So ako, always grateful ako sa views ko. Mababa, mataas, 1K, 2K, 10K, 100,000. I'm all good, man. Pero never kong gagawing entitlement yung platforms ko para makakuha ng pabor sa kahit sinong, lalong-lalo na sa gobyerno natin. It's not gonna happen. Trabaho ko. Kasama yon sa naging paghahanap ko sa kanya. Ayan. Masakit din kasi isipin na bilang isang panganay. At alam ng mga kapatid ko yan na bakit ako naging gala, bakit ako laging wala sa bahay. Okay. Alam mo, malaki yung platform mo eh. O kaya makipag-coordinate ka sa LGU. Sana ang ginawa niya, meron siyang yung parang wanted, magpapaskill siya. Tay, nasan ka na tay? Wala namang ganun eh. Parang nito na lang yan eh, retroactive explanation.
nasabihan ka pa bilang panganay na wala kang silbing kapatid. Ano kasakit yun? Hindi nila alam yung dahilan na O bakit nagto-trauma? Ang tawag dyan, trauma dump. Tina-trauma dump niya yung mga mga naranasan niya sa, ay, come on, man. ito yung tunay na dahilan. Ngayon, bago ko sinimulan to, sinabi ko na sa kanila, sa mga kapatid ko na gagawin ko na itong Philippine Loop. Kaya nag-training ako rito ng 10 months. 10 months na training dyan sa academic oval natin sa UP Diliman. Paano kaya niya ginawa yun? Naglalakad lang? Tinetrain ba yun? Parang endurance yun eh. Di ba? You build endurance over time. So, like, for example, gagawin mo yan. Pwede ka magsimula sa 5K. Tapos, kinabukasan, tulog ka, 6K naman. Hanggang sa pataas ng pataas. Pero sige na. Bigay ko na sa kanya yan. Yun na, nagsimula na ako. January 2, nagsimula na ako magtakbay. Binaybay ko na yun kahabaan ng norte natin hanggang sa Batanes. Pagbaba ko. Okay, sige. Ano yung dulo nito? Kung maintindihan nyo rin naman kasi yung side ko, kahit kayo, sasama ang loob. Medyo samain talaga yung loob ko Kaya humihingi ako ng pasensya sa mga kababayan natin dyan sa Negros. So ako, hindi ko naintindihan yung side mo. Ang naintindihan ko lang dito sa sinabi mo na ikaw ay may daddy issues ka, and yung daddy issues mo kaya ka naglalakad. Nawawala yung tatay mo, so hinahanap mo gamit paglalakad. Hindi naman yun yung issue. Kung ano yung rason mo kung bakit ka naglalakad, sa'yo yun. Okay, self-serving na naman yun. Wala kaming pakialam doon. Ang pakialam namin dito, respeto mo yung mga LGU na pinupuntahan mo. Kasi sobra yung entitlement mo dahil lang malaki yung reach mo sa social media. It doesn't work that way. Rumispeto ka sa tunay. Which is yung gobyerno. Kailangan natin i-respeto yung gobyerno whether you like it or not. At least give it time to help its people. Kasi nasa gitna tayo ng sakuna, uunahin ka pa ba? At saka yung mga daddy issues mo. Yun lang naman po yung sa akin for today. Sana nagustuhan niyo po itong serye na to. Gege mga loves.